Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ano po, ito na naman ang inyong lingkod, Jess Malbar, na muli po ay magbibigay sa inyo ng mga balita at kuro-kuro na nagaganap dito ho sa ating syudad at sa lalawigan ng Tarlac. Kahapon ay naging topic natin yung desisyon ng COMELEC para pawalang bisa yung pagkakaproklama dito kay Mayor Susan Yap ng siyudad ng Tarlac. Sapagkat dun nga sa unang pagdinig ay pinaboran si Susan Yap. So tahimik. O nung isang araw, nagkaroon po ng desisyon ang NBank ng COMELEC na baliktarin ang unang desisyon mula dun sa COMELEC Second Division. Nagkaroon ng mga agam-agam at ilang kaguluhan dito ho sa pamunuan ng siyudad ng Tarlac. Ito, pakinggan natin ang press con ng mga nagsampa ng motion for reconsideration. Yung mga petitioner na sina Kapitan J.R. Navarro at board member Mading De Leon. Yung mga abogado po ni Cap JR po and ni Sir Mading po dito po sa kaso ni Ma'am Susan Yap sa COMELEC po. Dito po pinailan po namin sila ng petition for disqualification po base po sa pagiging hindi po niya residente ng Barangay Tibag ng Tarlac City. Kasi po ayon sa batas or sa local government code po, kailangan po immediately 1 year before the election residente po kayo ng city kung saan po kayo tatakbo bilang mayor. Ano po ba ibig sabihin nun? Bakit kailangan residente ng city kung saan ka tatakbo bilang mayor? Kasi po ang pinakadahilan po ng batas na ito para po alam ng isang kandidato kung ano po yung mga kailangan ng isang komunidad, di ba po? Kaya po siya may-require ng isang batas na manirahan po kayo doon sa lugar kung saan po kayo tatakbo. Dito po sa aming petition for disqualification sa COMELEC, sinasabi po namin na hindi po siya residente ng Tarlac City or yung sinasabi po niyang residence po niya, yung Barangay Tibag po. Dito po, sinabi po ng ating Cap JR and base po sa mga ebidensya ng ating mga barangay officials, barangay health workers, and kahit po yung sariling political ally po ni Susan Yap, sinabing hindi po sila nakatira dito sa Barangay Tibag, Tarlac City. And lalong-lalo na ho, nakita po doon na warehouse lang po yung sinasabing bahay po niya. So dito po, nagkaroon po ng desisyon yung COMELEC NBank noong Wednesday, sinasabi po na disqualified or annulled po yung proclamation ni Susan Yap bilang mayor po ng Tarlac City. So yun po ang background po ng ating petition po na yun. Yan po ang isang press conference na ginanap sa isang lugar. Hindi tayo na-invite. Bagamat ito po nangyayari ngayon, ang pinalabas ng COMELEC ay kasong material misrepresentation sapagkat ito raw umanong si Susan Yap ay nagsinungaling doon sa paglalagay ng kanyang address na sa Barangay Tibag, Tarlac City. At yung pong nagsampa ng reklamo ay yung mismong barangay kapitan na si Kapitan J.R. Navarro at board member De Leon. Sa material representation, inuulit ko dahil ito ay kahapon, nasabi ko na kahit si sino po pwedeng magsampa ng kaso at pag ito ay napagdesisyonan na ng NBank ay magpapalabas ng desisyon, bibigyan ng 5 araw yung mga respondent o itong si Susan Yap para sumagot. At matapos yan, ay doon na magbibigay ng final judgment ang writ of execution. Ito po, tingnan natin kung ano yung naging desisyon ng COMELEC NBank.
Ayan, annulled. Ibig sabihin, pinawalang bisa. Parang kasal yan eh. Na kayo'y nagpakasal, subalit na annulled yung kasal. Na po walang bisa. Kaya po pwede ka na mag-asawa ng bago. Pero po dito sa COMELEC, ang desisyon na ito ay kung sino ang susunod in rank. Siyempre, ang Vice Mayor na siyang uupo. At ang Vice Mayor po sa Ciudad ng Tarlac ay si Katie Angeles. At dito may lumalabas sa mga social media at kaninang umaga na maraming bulong-bulungan sa iba't ibang lugar dito sa ating mga barangay sa Ciudad ng Tarlac na uupo na ba ngayon si Katie? Uupo na si Vice Mayor Katie. Yun ho ang balitang balita. Pati social media, merong nagpalabas ng fake news na pilit daw na iupo. Ito si Vice Mayor Katie, hindi ho ganun kadali yun. Pilit na iupo ng KWO ang kanilang chairman na si Vice Mayor Katie Angeles. Hindi ho ganun kadali ang pag-uupo ng isang opisyales ng gobyerno. Yan matapos ang desisyon, yung final desisyon ng COMELEC, maglalabas siya ng kautusan, yung writ of execution. Yan. At eto, pakinggan natin yung pong statement ng DILG Tarlac City hinggil dyan. Naman po, siyempre ang naglabas po ng decision ay COMELEC. Alam po meron pong ilang days na nahihintay for the execution po na ilalabas po ng COMELEC, the writ of execution. Ayun nga ho, ano? At kailangan na rin pa execution. Ang ngayon marami hong mga ibang haka-haka. Yung iba yung nagpapalabas na ng mga maling balita dyan ho sa social media, lalo na sa Facebook. Hintayin na lamang ho natin at ibabalita natin na dito sa ating palatuntunan Banat Derechahan. Ito po'y araw-araw na, maiksi lamang po. Araw-araw na ito'y gagawin natin sa ating vlog, sa ating podcast dito sa ating studio ng Banat Teleradyo. Kaya't yung mga update ng balita ay lagi po niyong matutunghayan dito sa atin. At kahapon ay nagsagawa ng rally ang grupo naman nitong si Susan Yap, at dito dumalo ang iba't ibang mayor, vice mayor, konsyal sa iba't ibang bayan. Okay, yun pa yung mga dumalo sa isang misa munang ginanap. Pagkatapos nagpunta doon sa may City Hall at doon sila nagsalita. Iba't ibang mayor at nagpalabas ng pagsuporta itong League of Municipalities dito ho kay Mayor Susan Yap. Katulad din ng ginawa ni Cap J.R. Navarro. Kaya't galit na galit ito kung si Susan Yap sapagkat sinuportahan ng ABC President naman itong si Kapitan Navarro nung nagpasya itong sampahan ng kasong disqualification. Ito hong si Susan Yap ng tumakbong alkalde dito sa siyudad ng Tarlac. Ganyan lamang ho yan
politika yan at antabayan na lang natin kung ano po yung mga susunod na galaw dito po sa ating syudad at sa ating lalawigan na dalawang napakalaking issue ito. Yung sa parting konsepsyon naman, yung pagsasampa ng kakatakot-takot na kasong pandarambong nito pong si Congressman Noel Bong Rivera. Yan. Ni Pyra Lucas ng United People's Alliance for Graft and Corruption. Ayan, dalawang matitinding balita po ito. At antabayan na lamang po natin sapagkat dito sa syudad, ang inantabayan na lamang yung rate of execution sapagkat hinihinala nila na ngayon yung ika-5 araw. Mula nung pagkatanggap ng pagbigay ng desisyon ng COMELEC, sabi naman po sa mga Facebook page ni Mayor Susan Yap, hindi pa raw nila natatanggap. Meron namang nag-post, kaya daw hindi natatanggap, return to sender. Dahil hindi daw malaman kung saan ang address nitong si Susan Yap. Ayan, maraming maraming iba't ibang issue lumalabas sa Facebook. Ito po, kung ano yung katotohanan, yan po ang ilalabas natin. Kahit maiksing programa lang, almost 15 minutes lang ilalabas natin araw-araw sa ating palatuntunan at susubaybayan natin ito pong makaganapan dito sa ating syudad at sa lalawigan ng Tarlac. Maging sa buong Gitnang Luzon, binabati natin, mga kasama natin sa Central Luzon Media Association at yung mga bagong officers na nahalal noong mga nakaraang araw. Congratulations at sana ipagpatuloy nyo yung layunin ng Central Luzon Media Association para sa pagsasama-sama ng mga mamamahayag dito sa Gitnang Luzon. Ayan. Okay, at lahat binabati natin, lahat ng mga nanonood, nakikinig dito sa ating palatuntunan Banat Diretsahan at tayo po'y araw-araw na yung mapapanood, mapapakinggan dito sa ating news podcast dito sa Banat Diretsahan sa ating Banat Teleradyo. At bago tayo magtapos, narito po ang ating patalastas. Ito literal na one-stop shop. Habang nagpapa-carwash ka nga, pwede ka muna mag-food trip dito ng fusion of Mediterranean and Filipino dishes or di naman kaya mag-relax at magpa-massage muna. Dito pala namin nakita yan sa may Barangay Binauganan, Tarlac City, sa likod lang mismo ng Division Office. You can pin Odsy Calm Haven Massage and Spa sa maps for their exact location. Isa nga sa mga problema pa nagpapa-carwash, bukod sa biglang umuulan, yung waiting time. Nakakainip at minsan, mas matagal ka pa nag-aantay kaysa sa mismong paglinis ng sasakyan. Kaya naman perfect spot talaga to kasi 3-in-1 ang ino-offer nila dito. Sa Mr. M Car Wash, ito yung mga rates nila. Pag pinili mo nga yung premium, meron ka na raw free drinks sa Chef J Kusina and at the same time, makakapag-avail ka na rin ng 30 minutes of massage sa Odsy Massage and Spa for 220 pesos only. At dahil saktong dinner time na nga, tumambay muna kami dito sa Chef J Kusina. Malawak naman yung space nila both inside and outside. Tapos marami rin silang options sa menu. Natuwa nga kami dito sa Chef Special Burger kasi ang ganda ng presentation. May cheese and bacon on top, tapos may kasama na ring fries on the side. Specialty naman daw nila itong chicken biryani na surprisingly close to authentic ang lasa. Sabi nga ni Rex, ito raw yung best biryani na natikman niya so far. Nagustuhan ko nga rin tong nasi goreng. May bagnet and ship na siya nakasama, tapos sobrang flavorful din ng mismong rice. Hanep naman sa laki itong Arabic fried chicken nila. May Arabian bread and fries na nga rin to on the side. Parang sanggipsal nga lang din yung pagkain dito. May mga pasta nga rin sila dito, gaya ng pasta negra, pink carbonara, pad thai, at itong kakaibang sisig pansit. It looks plain lang pero malasa siya and masarap yung combination. Kung light food naman ang hanap mo, pwede na sa'yo itong chicken BTL salad, overload cheesy fries, at chip nachos na nagtitrend nga rin. Pwede ka raw magdala dito ng sarili mong chips, tapos gagawin nila tong special. Clean na nga rin namin yung free drinks namin from the premium car wash. Pwede ka nga pumili dito kung gusto mo ng green apple, strawberry, or blueberry. Now sa Odsy Massage and Spa naman tayo. Meron nga silang iba't ibang types ng massage, foot spa, and body scrub.
At para naman sa mga parents na may kasamang kids, mayroon din silang kid massage dito na 199 pesos lang for 30 minutes na. Bali, yung pinili nga na service ni Rex ay yung kanilang Swedish with cupping massage. Maganda raw kasi to pang reduce ng muscle tension and pain relief. Premium nga raw lahat ng oil and scrub na ginagamit nila dito, and syempre, well-trained din yung mga massage therapist nila. By the way, meron din sila mga gift cards dito. Pwede mo nga itong pangregalo. Meron silang 500 at 1,000 pesos worth. At gaya nga na na-mention ko kanina, pag nag-avail ka ng premium car wash, pwede kang magpa-head, hand, back, or foot massage dito for 30 minutes for only 220 pesos. Saktong-sakto nga yung 30 minutes sa paghihintay na matapos yung car wash mo. At sila pala yung mga owners dito. Pinagsama-sama nila yung businesses nila to make things more convenient sa mga customers. Kaya naman sa next time na kailangan mo magpalinis ng sasakyan, try nyo na rin mag-visit dito para mas sulit ang oras nyo. Located nga sila sa may barangay Binauganan, Tarlac City, sa likod lang mismo ng Division Office. Okay, at dyan na po tatapos ang ating maiksing palatuntunan ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Jess Malbar. Muli po, bukas sa isa pang edisyon ng palatuntunang Banat Derechahan. Bye-bye!